mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na nawa. Buwan ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang kang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba may alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Dito lang iyan, dito lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, itaban na niya, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Hello, and welcome sa Debaters Convention at April 16, 2022, alas 10:12 ng gabi dito sa Pilipinas at meron tayong debate na magaganap ngayon between Catholic and Islam. Napaka-timely ng pag-uusapan nila ngayon kung namatay ba si Jesus. So, mamaya bibigyan ko sila ng time magpaliwanag kung ano yung stand nila sa kanilang pagpapakilala. Ayan, so shoutout muna sa lahat ng mga nasa live natin, sa atin ding mga nasa room na ngayon na nagre-relax na lang dahil I think
walang trabaho kanina siguro. Saturday din naman. So syempre walang trabaho. At shoutout din sa lahat ng um, nag-share sa ating live ngayon. Please share. At mag-uumpisa na yung ating debate sa gabing ito. Ang kanilang pag-uusapan ay si Jesus ba ay namatay? At ang first speaker natin dito si Denmar Santiago ng Catholic. Isa sa kilala na debater ng Catholic. At mamaya mapakilala siya. Second speaker naman natin si Ustad Ali Sultan. Isa din itong debatista dito sa Debaters Convention. At napakarami ng debater na na-debate ng taong ito. At isa din sa magagaling na nakikilala kong mga Islam. Napakabait. At ang ating setup ng debate ngayon, meron tayong 10-7. 10 minutes first presentation, 7 minutes sa pagtatanong. 10 minutes sa rebuttal. Same din sa pagtatanong na 7 minutes at meron tayong 5-minute na conclusion. Ayan. At bago natin umpisahan, syempre gusto ko muna silang mag-agree sa ating mga rules and regulation. First speaker, sumasang-ayon ka ba? Yes, sumasang-ayon ako, moderator. Okay. At sumasang-ayon din ba si Bro Ali? Yes. Ayan, yan yung ating confirmation. At ako nga pala si Brother Rasha, admin ng Debaters Convention. At I think yung iba nakakakilala na sa akin. At nakikipag-debate din tayo. So itong si first speaker, pakilala ka muna kapatid. Okay, isang magandang gabi sa inyong lahat. Happy Resurrection Sunday sa ating lahat mga ginigiliw naming mga kapatid sa Katoliko. At ngayong gabing ito ay ating tatayuan at titindigan bilang apirmatibo ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, mula po sa Apologist of the Roman Catholic Church in the Philippines. Ay patutunayan natin na ang ating Panginoon Kristo ay bilang Diyos at tunay ding tao ay namatay. Literally. Ngayong gabing ito ay patutunayan po natin yan. Okay, so that is Brother Denmar Santiago ng Catholic. At syempre yung ating second speaker din. Pakilala ka kapatid. Ako po si Imam Ali Sultan. Ang layunin ko sa pagsaliko ng mga ganitong debate ay para maitaas ko ang bandila ng Islam. Hanggang dito lang. Yun lang. Tapos na, dinig ba ako dyan? Malinaw? Oh, malinaw. Okay. So, parang nadidili lang. Okay. So simulan na natin ang ating debate. Siyempre dito, first speaker, ayon nga sa sinabi ko kanina, si Brother Denmar Santiago, sa kanilang pag-uusapan na si Jesus ba ay namatay? Ayan. So, unahin natin. Bro Denmar, 10 minutes para sa iyo to, bro. Your time start Thank now. you. Okay, isang mapagpalang gabi muli sa inyong lahat mga kapatid at Happy Resurrection Sunday sa ating mga Katoliko. At ngayong gabi ay patutunayan ng inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, sa baksang patutunayan na si Kristo, no, bilang pinaniniwalaan nating Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao ay namatay. Literally o literal. No, may mababasa tayo dito sa Biblia, letra por letra, patungkol sa ating pinatutunayan. Ito, hindi ito gawang kwento. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsalita. Sabi ay ganito, no? Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Darapwat sinasapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. No? So, ano ang sinalita ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan? No, letra por letra, sinabi ni Kristo, sinalita niya ang tungkol sa kanyang kamatayan. Sino ho ba mas magaling? Si Ali o itong si Kristo na siyang mismong namatay? Ngayon, babasa po tayo ng talata, no, para
muli ay patunayan natin yan. Ano? Dito sa Juan, yung binasa ko natin kanina, no, ay Juan 11:13. No? So ngayon nababasahin naman natin ay Juan 19:18. Ito letra por letra rin natin mababasa. Juan 19:18. Sabi ay ganito, na dooy ipinako siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa at ang isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. Tingnan ninyo, may ipinako. No? Sino? Si Jesus. Walang duda. No? So sasabihin ng mga Muslim, hindi naman si Jesus yung ipinako eh. Si Barabas yung ipinako. Totoo ba na si Barabas ang ipinako? Sige, ito mabasahin natin. No? Dito mismo sa Biblia, sino ba yung namatay? Si Barabas ba o itong si Jesus? Basahin natin dito. Letra por letra ulit. Sino namatay? Gawa 5:30. Sabi dito, ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang. Si Jesus, nasa ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Kita ninyo, letra por letra binabasa natin. No? Si Jesus, nasa ninyong pinatay. Letra por letra. Pinatay. Pag pinatay, ano ka namang nabuhay? Pinatay ka eh. E di syempre, namatay. Kasi pinatay eh. Diba? Ngayon, isa pa, letra por letra. Patunayan pa natin. Unang Tesalonica 4:14. Sabi dito, letra por letra ulit. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli. Kita ninyo letra por letra, napakaraming talata sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo namatay. Kita ninyo isa pa letra por letra, si Kristo namatay. Okay, basahin po natin dito. Sa isang talata ng Biblia, no? Dito po sa Mateo 16:21. 16:21, ayan. 21, sabi ganito ni Kristo, mula ng panahong niya nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Kitang-kita mga kapatid, no, napakaraming talata. Si Kristo namatay. Namatay talaga, siya talaga yung ipinatay, ipinako. Ngayon, baka i-question ng ating kausap, no? Diyos si Kristo sa inyong paniniwala. Paano naman kung ipinatay? No, paano naman kung pinatay ang Kristo ninyo samantalang siya ay Diyos? No, alin po ba ang namatay? Basahin natin. Juan 1:1-14. Sabi diyan, nang pasimula sa ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo. No. Kung hindi pa sapat 'yan, no, basa tayo Colosas 2:9, letra po letra ulit. Magandang balita Biblia. Ano sabi diyo sa magandang balita Biblia? Ang sabi, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. O isa pa, Pilipos 2:6-8, sabi diyan, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Likas at tunay na Diyos sabi nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So ang Diyos literal na namatay sa kanyang katawang tao in His human nature. No, si Kristo namatay, no, the second divine person of the Godhead Trinity. No, na si Kristo namatay literally in His human nature. No, ito basahin natin from the scholars. Katulad ni Bart Ehrman, no? Ito sabi ni Bart Ehrman, one of the most certain facts of history
is that Jesus was crucified on the orders of the Roman prefect of Judea, Pontius Pilate. No, si Bart Ehrman yan na isang scholar, no? Yan ay converted from Muslim. Si Bart Ehrman, sabi niya ay ipinako si Kristo, no, sa pamamagitan ng utos ni Poncio Pilato. Sino pang scholar yan? Si Luke Johnson, no, isang New Testament scholar sa Emory University. Ang sabi niya, no, dito sa kanyang aklat, no, na The Real Jesus sa page 123, even the most critical historian can confidently assert that a Jew named Jesus worked as a teacher and wonder worker in Palestine during the reign of Tiberius was executed by crucifixion under the prefect of Pontius Pilate and continued to have followers after his death. Pinako na matay, no, sa pamagitan ng utos ni Poncio Pilato. Kitang-kita mga kapatid, no, kahit pala itong mga scholar na dating Muslim nagpapatunay na si Kristo namatay talaga. Biblia, kasaysayan, scholar na galing sa Muslim gaya ni Bart Ehrman nagpapatunay na si Kristo ipinako at namatay sa krus. Alin ang namatay? Ang namatay yung kanyang kalikasang tao, no, hindi yung kanyang pagka-Diyos, sapagkat ang pagka-Diyos hindi yan namamatay, no? So isa pang basa, no? Isa pang basa sa talata, no, para mapatunayan talaga natin letra por letra si Kristo namatay. Alright. Basahin natin letra por letra. Okay. Ikalawang Timoteo 2:8. Ito letra por letra ito. Hindi ito kayang tutulan ng ating kapatid. Ikalawang Timoteo 2:8. Sabi ay ganito. Okay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay sa mga patay ayon sa aking ebanghelyo. Yan, no? Pinatay, no? Nabuhay, no? Nabuhay mula sa mga patay. So ibig sabihin, hindi lamang talaga ibinangon lang, no, na kunwari nag-role play lang na namatay. Talagang ibinangon siya. Letra por letra. Hindi ko alam kung paano yan sasagutin ng ating kaibigang si Ali. May maibigay kaya din sa letra por letra, hindi namatay si Kristo. Ayan, abangan nyo yan, ha. Letra por letra, sasabihin ni Ali mamaya, hindi namatay si Kristo. No? Thank you. So, isa pa, Romans 6:4. Letra por letra, Romans 6:4. Sabi diyan, tayo ngayon nangaliping nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan kung papaanong si Kristo nabuhay na mag-uli sa mga patay. Letra por letra. Lahat yan, kaibigan, letra por letra na basa natin. Binuhay sa mga patay, ibig sabihin namatay, kaya ibinuhay sa kalagitnaan nila. So, isinalita rin ni Kristo yung kanyang kamatayan. At nabasa din natin na si Kristo, no, bilang tao, namatay talaga siya at nakaranas ng kamatayan. So maraming salamat po. Yan po muna ang ating pagtatayo. At dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating first speaker, Brother Denmar, sa paksang Jesus ba ay namatay. So syempre nandinig nyo naman kanina na ang stand niya ay Jesus nga ay namatay. At dadako tayo dito sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Ali Sultan. Teka, nakakalimutan ko na. 7 minutes. 7 minutes ito, Bro Ali. Okay? Yes. Ayan. So 7 minutes, bro. Your time start now. Magtanong ka, bro. Unang tanong ko, sabi mo, namatay si Jesus. Ang tanong ko, naniniwala ka ba yung nakasulat doon sa Hebreo 5:7 na si Jesus ay dininig ang kaniyang panalangin para iligtas sa kamatayan dahil sa banal niyang takot? Naniniwala ka ba doon? Objection, moderator. Hindi ko nilatag yun, moderator. Hindi ko nilatag yung moderator. Okay.
Okay, so ang objection dito, ina-analyze ko ha. Hindi pa daw nilatag ni Brother Denmar yung yun. At ayon sa ating rules sa unang pagtatanong, doon lang magtanong sa nilatag. So, next question ito, Bro Ali. Okay, binanggit mo kanina si Jesus ay namatay na ibinitin sa punong kahoy. Hindi ba kaduda-duda ang tindig mo sa Biblia dahil kontrahan? Kasi sa ibang talata ay ipinako sa krus, samantala kanina inihayag mo ibinitin sa punong kahoy. Alin ba ang tama? Ibinitay sa punong kahoy o ipinako sa krus? Pareho, sapagkat ang cross ay gawa sa punong kahoy. Next question. Paano maging pareho ang punong kahoy na mayroon mga dahon, may mga sanga, yung cross ay ibinalagbag na dalawang kahoy, walang dahon, walang bunga. Yun ba ay punong kahoy pa rin? Yes, oo, sapagkat ang cross ay gawa sa kahoy na galing sa punong kahoy na parehong pahalang pinagpatong kaya naging cross. Next question. Halimbawa, kung mayroon akong ituro sa iyo na punong kahoy na maraming dahon, tapos may ituro ako sa iyo na cross, masasabi mo ba cross yung punong kahoy? Hindi pa, sapagkat hindi mo nga pinuputol pa yung punong kahoy. Doon ko nga kukuha ng cross eh. Doon sa kahoy, ng punong kahoy. Next question. So kung hindi mo pa matatawag na punong kahoy yung cross at saka yung punong kahoy ay hindi mo pa matatawag ang cross, bakit mo binabawi? Bakit sinabi mo kanina pareho? Ngayon ay pinag-iiba mo? Pareho naman talaga sapagkat yung cross, Brother Ali, ay galing o gawa sa kahoy na galing sa punong kahoy. Kaya pareho lang yun. O, punong kahoy, ang tawag sa kahoy na galing sa punong kahoy. Kanina itinanong ko sa iyo, matatawag mo bang cross yung punong kahoy na maraming dahon? Sabi mo kanina, hindi pa matawag na cross. Ngayon, ginigit mo, pareho pa rin yung punong kahoy at saka cross? Oo, correct, tama. Sapagkat, Brother Ali, ulitin ko, yung kahoy na galing sa punong kahoy ay tinatawag na punong kahoy, no? Kaya nga galing sa kahoy, alangan namang galing sa kawayang kahoy. Hindi eh. Sabi punong kahoy. Ibig sabihin galing siya sa punong kahoy na ginamong cross. So, question. Ngayon sabi mo, oo, tama. Kung tama na hindi matatawag na cross yung punong kahoy na maraming dahon, hindi ba kontrahan yung ibinitin sa sanga ng punong kahoy at yung ipinako sa cross? Hindi nagkontrahan sapagkat yung cross nga gawa sa punong kahoy. Next question. Okay, iwasan kita dyan. So, kung si Jesus ay namatay at kung dinig ng Diyos ang kaniyang panalangin, mamamatay pa rin ba siya? Pakiulit yung tanong, hindi ko na-gets. Kung namatay si Jesus at nabanggit din sa Biblia na nanalangin si Jesus at dininig ang kaniyang panalangin, mamamatay pa rin ba siya? Hindi na. No, kasi iniligtas nga siya ng Ama eh. Naligtas ng Ama kaya hindi namatay. No. Namatay siya kasi kailangan niya mamatay eh. No, para magkabisa yung tipan, Hebrews chapter 9 verse 16 to 17. No, sino ba yung nakipagtipan? Si Kristo yung nakipagtipan. Mark chapter 14 verse 24.
No? Kaya namatay si Kristo. O hindi pa pwedeng hindi mamamatay. So, umamin ka na yung dininig ng Diyos na panalangin ni Jesus, ay sabi mo, oo, hindi na siya mamatay kasi ililigtas siya. So, bakit mo masasabing namatay si Jesus? Nabanggit doon sa Hebreo 5:7 na dininig siya at iniligtas siya sa kamatayan? Okay. Alin ng kamatayang tinutukoy? Ang kamatayang tinutukoy kung saan iniligtas si Kristo ay doon sa ikalawang kamatayan, yung kanyang pagkabulok ng katawan mapunta sa kung saan. No, kaya nga si Kristo pumunta siya sa limbo. No, ito ay bahagi ng purgatorio. Oh. So, ibig mong sabihin, si Jesus ay namatay, ngunit ang iniligtas sa kanya yung hindi mabulok yung katawan niya, ganun ba? Oo, yung hindi siya mapupunta kung saan man. Kasi nga, di ba, yung kanyang, siya ay nagpunta doon sa limbo. 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19. So, yung nabanggit doon sa Matthew 26:39, sinabi doon, si Jesus ay nanalangin, nagpatira pa. Ang sasabi, maari bang lumagpas sa akin ang sarong ito na kamatayan para hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Hindi ba yung kamatayan yung hiningi ni Jesus na makaligtas siya doon? Ang iniling ni Kristo doon, yung makalagpas sa kanya yung kamatayan, yun nga lang, para nga matupad yung tipan. Time. No? Time na. Okay, so dyan natatapos ang first cross ng ating second speaker. At bago tayo magpatuloy, meron munang saglit na babate. Aking mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share the Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako po si Madasent. Please pa-like and share po. Okay, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating pinag-uusapan kung si Jesus ba ay namatay o hindi namatay. So, klaro naman siguro yung mga stand ng dalawa. Sa stand ng Catholic namatay, sa stand naman ni Bro Ali ay hindi. So, natawa ko sa comment ni dito. So, shoutout wala sa mga nasa live. Meron tayong 20 plus live viewers. Shoutout sa inyo dyan. Tuloy-tuloy lang yung pag-share para maraming makapanood. At gabing-gabi na, alas 10 na. Pero bakbakan pa din dito sa Debaters Convention. 10 minutes para sa iyo, Bro Ali, sa topic na kung si Jesus ba ay namatay. Your time start now, bro. Aking presentasyon, itong si Jesus ay hindi ito namatay dahil mayroon naging kawangis ni Jesus na yon ang namatay. Itong katunggali ko, tinanong ko siya kung namatay ba si Jesus. Tinanong ko siya kung naniniwala ba doon yung nakasulat sa Hebreo 5:7, si Jesus ay nanalangin, naghandog ng mga daing, sumisigaw, lumuluha ng malakas sa Diyos na makapangyarihan na makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Itong katunggali ko, hindi siya sumagot, hindi niya nasagot dahil daw wala daw sa presentasyon niya. Pero sinasabi niya, namatay daw si Jesus. Pero hindi niya sasagutin yung yung tanong ko sa kanya na tungkol sa iniligtas si Jesus. Itinanong ko rin sa kanya yung binanggit niya na si Jesus ay ibinitin sa punong kahoy. Hindi ba kaduda-duda ang Biblia na nakukontrahan dahil doon sa ibang talata ay si Jesus ay ipinako sa cross. Sabi niya, pareho daw yung ibinitin sa punong kahoy at yung ipinako sa cross.
Pero tinanong ko siya, matatawag bang yung punong kahoy na maraming dahon? Matatawag bang cross? Magpareho ba yung cross at saka yung punong kahoy na maraming dahon? Sabi niya, oo, hindi daw cross yung punong kahoy na maraming dahon. Sabi niya, oo, tama, hindi cross yung punong kahoy na maraming dahon. Ibig sabihin, Igan, yung tindig mo na yan ay mahina dahil kontra-kontra yung diyan sa Biblia, yung tindig ninyo, si Jesus ba ay ibinitin sa sanga ng punong kahoy o ipinako sa cross? Yan ang problema diyan sa Biblia na nagkukontrahan. Kasi doon sa Gawa 5:13, ibinitay sa sanga ng punong kahoy. Doon naman sa Marcos 15:30, si Jesus ay ipinako sa cross. Dahil diyan sa pagkakukontrahan na yan ay hindi na mapanaligan ang diyan sa Biblia, yung tindig ninyo diyan. Kasi hindi malinaw eh. Kung tingnan sa Quran, doon sa 4:157, sinabi ng Allah, wa makataluhu, wa masalabuhu, walakin subihalahum. Si Jesus ay hindi nila napatay at hindi nila naibay-ubay sa cross, ngunit ang napatay nila ay yung naging kamukha ni Jesus. Dito sa Islam, sa Quran, ay napakalinaw, wala nang kontrahan. Kung sa korte pa ay iisa lang ang tindig ko na hindi namatay si Jesus. Samantala sa iyo, Egan, ay marami nagkukontrahan. Ano bang tama? Binitay ba sa sanga ng punong kahoy o ipinako sa cross? Kaya kung sa korte pa, sasabihin nila, mahina ang tindig mo kasi pati na yung oras na si Jesus ay namatay. Sa ibang talata doon sa Matthew 27:46, ay alas 9 namatay si Jesus. Samantala doon naman sa Marcos 15:34 ay alas 3 ng hapon namatay si Jesus. Kontrahan pa rin. Alin lang tama doon? Alas 9 ng umaga o alas 3 ng hapon namatay si Jesus? Kung marinig yan ng korte, sasabihin ng korte, ano ba itong tindig mo, Dinmar? Puro kontrahan. Kung halimbawa, kukuha ka pa ng witness mo, sasabihin ng isang witness mo, alas 9 ng umaga namatay si Jesus. Yung isang witness mo, hindi, alas 3 ng hapon namatay si Jesus. Marinig yun ng korte, sasabihin ng korte, dismiss ang kaso dahil ang tindig mo, Dinmar, ay puro kontrahan. Samantala ako, wala nang kontra. Si Jesus ay hindi namatay. Ang namatay ay mayroong naging kamukha ni Jesus. Yung naging kamukha ni Jesus, ang kwento diyan, sa oras na yun, inipon ni Jesus yung mga disipulo niya, sinabi niya sa kanila, sino ang mga mag-volunteer sa inyo na maging kamukha ko dahil dalawa kaming papasok sa paraiso. Nagtsinyas siya sa dalawang hintuturo niya, ganito kaming papasok sa paraiso. Yung pinakabata sa kanila ay nagtaas ng kamay. Dalawang bisis, din pinayagan ni Jesus, din nawala na si Jesus, itinaas sa langit. Lumusob yung mga Romano, dinakip nila yung binata na naging kamukha ni Jesus. Yun ang pinatay nila, yun ang inaibay-ubay nila sa cross. Isa rin batayan ko, si Maria ay nalaman niya na hindi si Jesus yung naibay-ubay sa cross. Pumunta si Maria doon sa yung pinakuan kay Jesus, akala niya si Jesus, nakiusap siya doon sa mga Romano kung maaari sa ikapitong araw ay ilibing yung anak niya. Noong ikapitong araw ay ililibing si Jesus, nung marinig ni Maria ay pumunta agad doon sa nilibingan, ay noong naglalakad siya ay nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. Ikinuwento ni Anghel Gabriel yung buong pangyayari. Sabi ni Anghel Gabriel, hindi si Jesus ang naipako. Ang naipako ay yung naging kamukha ni Jesus.
Nung marinig ni Maria, naniwala siya kasi alam niyang hindi sinungaling si Anghel Gabriel. Kilala niya yun kasi dati niyang nakikita si Anghel Gabriel. Yan ang batayan ko, nalaman ni Maria na hindi si Jesus yung naipako sa cross, yung naging kamukha ni Jesus. Yan, Igan. Isa rin na batayan ko ay dito mismo sa Biblia, yung nabanggit doon sa Matthew 26:39, si Jesus ay lumakad pa dako paroon, siya ay nanalangin at nagpatira pa, nagsasabing, Diyos ko, maaari bang lumagpas sa akin ang kamatayan na ito, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. O, tingnan mo yon. Ayaw ni Jesus na mamatay siya, kaya nanalangin siya. Then doon sa Hebreo 5:7, dininig ng Diyos yung panalangin niya. Nabanggit doon, si Jesus ay nanalangin, naghandog ng mga daing, lumuluka sa Diyos na makapangyarihan na makapagligtas sa kanya. Dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin. O, tingnan mo, dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin. O, ibig sabihin, hindi namatay. Kanina, naitanong ko sa iyo, yung tao na halimbawa kung may panalangin ng tao sa Diyos tapos dininig ng Diyos, mamamatay pa rin ba? Sabi mo, hindi na siya mamamatay kasi iniligtas siya eh. Yun ang sagot mo. Ibig sabihin, umamin ka sa tindig ko na dininig ng Diyos yung panalangin ni Jesus kaya hindi siya namatay. O hindi siya namatay, itinaas siya sa langit eh. Ang namatay yung naging kamukha ni Jesus. Yan, Igan, malakas ang tindig ko, kaya yung tindig mo ay mahina. Yan, Igan. Nabanggit din ito sa Biblia, sa yung tungkol sa pagpasalamat ni Jesus dahil dininig yung panalangin niya. Na mababasa yan sa Juan 11:41-42. Itiningin ni Jesus ang kaniyang mga mata sa langit at sinasabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako yung dinidinig at nalalaman ko na ako ay lagi mong dinidinig. Si Jesus nagpasalamat siya dahil dinidinig ng Diyos yung panalangin niya. Ang halimbawa na yan, kung mayroon isang tao na dinakip, napapatayin. Tapos yung isang lalaki ay nakiusap doon sa pinuno, kung maari ay patawarin siya, palayain siya, hindi siya papatayin. Tapos pinagbigyan, hindi siya pinatay, pinalaya siya. Din yung lalaki ay nagpasalamat. Siyempre, hindi siya namatay kasi pinalaya siya. Ganun na yon, si Jesus ay nagpasalamat din dahil dininig yung panalangin niya. Kaya hindi siya namatay. Malakas ang tindig ko, hindi siya namatay. Tapos ikaw, Egan Dinmar, malaki ang problema mo kasi yung kinukuhanan mo ng batayan ng Biblia ay mga kaduda-duda, nakukontrahan, mayroon pang iniligtas siya, dininig siya, kaya hindi siya namatay. Ang namatay yung naging kamukha ni Jesus. Yan, Igan. Ikalimang batayan ko, ang Biblia. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating second speaker, Ustad Ali Sultan. At yung topic pala natin na pinag-uusapan ngayon kung si Jesus ay namatay. At bago yan, meron mo ng babati. Please watch the Vedas Convention. Okay. At tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa pagtatanong. Bibigyan ko ng 7 minutes. Okay. Set ko muna yung time ni Bro Denmar. Ayan. So 7 minutes, Bro Denmar. Your time starts now. Alright, unang tanong, Brother Ali. Naniniwala ka ba kay Pablo? Oo o hindi? Si Pablo, labas yan sa topic. Egan, hindi ko rin na yan na i-presenta tungkol kay Pablo. Next question. Okay, next question. Hindi mo ba alam
Ustad Ali, na si San Pablo ang nagsulat ng aklat ng Hebreo na binasa mo kanina, yung Hebreo 5:7? Oo, hindi. Oh, si Pablo, kahit isinulat niya yung... Oh yes, alam ko, si Pablo. Kahit isinulat niya yung Hebreo 5:7, si Pablo, mayroon ding tama na mga naisulat ni Pablo. Mayroon din tama, pero karamihan sa mga isinulat ni Pablo ay hindi tama kasi siya na mismo ang umamin na doon sa Roma 3:7. Sinabi ni Pablo, ako ay sinungaling, nakilala ang kaluwalhatian ng Diyos dahil sa aking pagsinungaling. Okay, next question. Kung sinabi pala ni Pablo na siya ay sinungaling, bakit nung sinabi niya doon sa 5:7 naniwala ka? Ibig sabihin, ikaw mismo doon sa sinabi mo na si Pablo ay sinungaling, kinukontra mo yung sinabi mo. Yes or no? Kaya ako naniwala doon, kaya kung nasabi na sinungaling si Pablo, kasi isinulat niya sa Biblia, sa Roma 3:7, sinabi ni Pablo, sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong nakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi lahat ng naisulat ni Pablo ay lahat sinungaling. Mayroon ding tama, mayroon ding ilan o perasong next tama. question. Brother Ali, ibig sabihin, naniniwala ka sa sinungaling? Yes or no? Mayroon akong paniniwalaan, pero yung karamihan ay hindi ko paniwalaan. Kasi itong sa Hebreo 5:7 ay tama dito si Pablo dahil nakatugma doon sa Quran. Sinabi sa Quran, si Jesus ay hindi namatay, hindi na ipako sa cross dahil mayroon naging kamukha si Jesus na yon ang napatay ng mga Romano at mga Hudyo. Kaya nasabi kong may tama si Pablo. Okay, next question. So, kung tama yung aklat ng Hebreo, kung tama ang aklat ng Hebreo, ibig sabihin, pinaniniwalaan mo rin yung sinabi ni San Pablo sa Hebreo 1:8 na sinabi niya, na sinabi ng Ama patungkol sa anak. Sabi ng Ama sa anak, no? Iatang iyong trono, o Diyos. Naniniwala ka rin ba doon sa sinabi niyang yun? Hindi ko yung paniniwalaan. Ang pinaniwalaan ko lang ay yung maliit na naisulat ni Pablo na nakatugma sa Quran. Dahil naniwala ko doon sa naisulat ni Pablo na dininig ng Diyos yung panalangin ni Jesus na iniligtas sa kamatayan. Dahil nakatugma doon sa Quran na si Jesus ay iniligtas sa kamatayan, ang namatay ay yung naging kamukha ni Jesus. Okay, next question. May nabasa ako kanina, letra per letra. Si Kristo namatay. Ngayon, saan sa Biblia na mababasa si Kristo hindi namatay? Chapter and verse, bigyan mo ko. Yun nga yung tinatopic natin ngayon, na si Jesus ay hindi namatay dahil dininig ng Diyos yung panalangin niya, iniligtas sa kamatayan dahil sa banal niyang takot. Objection. Moderator, objection. Time stop. Alright. Moderator, objection. Ang tanong ko ay bigyan niya ako saan mababasa sa Biblia, chapter and verse, mababasa na hindi Diyos si Kristo. Yun po ang tanong ko. Okay. Hindi Diyos si Kristo. Hindi Diyos si Kristo. Tungkol naman sa Diyos. Hindi siya namatay. Ay, hindi siya namatay. Hindi siya namatay. I think nabigay na siya, bro, Denmark, sa Hebrew. Ano ngayon, bro? 5:7. Hebrew 5:7 daw, bro. Letra por letra. Yun. Tanong ko si letra por letra. Hindi, ano yun, bro? Kahit anong sagutin niya, bro, basta verse and chapter, it doesn't matter kung tutol ka doon o sang-ayon ka doon. Pero tuloy yung sagot ni Bro Ali dyan. 20 seconds, Bro Ali! Pasok mo yung sagot mo, bro. Ang sagot ko doon
ay yung Hebreo 5:7, dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus na maligtas sa kamatayan dahil sa banal niyang takot. Kaya maliwanag na yan, pag dininig ng Diyos ay iniligtas sa kamatayan. Next Diba question. sumagot ka kanina? Next hindi question na na. siya mamatay dahil Okay, next question. Ulitin ko na lang o i-rephrase natin. Kanina may nabasa ko, hindi lang 3, 5 pa nga na talata na nagsasabi si Kristo namatay. Okay, ngayon, bigyan mo rin ako kahit isa lang. Isa lang. Talata, letra por letra, si Kristo hindi namatay. ulitin ko ang sagot ko. Doon sa Hebreo 5:7, ang nakalagay doon, si Jesus ay nanalangin, naghandog ng mga daing, lumuluha sa Diyos na makapangyarihan na makapagligtas sa Kanya, makapagligtas sa Kanya sa kamatayan. Dininig ng Diyos yung panalangin niya dahil sa banal niyang takot. Ibig sabihin, iniligtas doon si Jesus at Okay, nabanggit next din sa question. Quran. Next question. May mababasa ka ba sa Quran? Letra por letrang mababasa. Si Kristo hindi namatay. Letra por letra. Ha? Meron o wala? Mayroon. Basahin ko sa Quran. Yung Quran 4:157, ang nabanggit doon, wa ma kataluhu, wa ma salabuhu, walakin subihalahum. Si Jesus ay hindi nila napatay at hindi nila naibay-ubay Next sa question. cross dahil mayroon naging kamukha si Okay, next Jesus. question. Okay. Saan sa Biblia, no? Mayroon ba talata sa Biblia nagsasabi na si Kristo hindi namatay? Meron o wala? Mayroon nga yung ibinigay ko kanina, Hebreo 5:7, si Jesus ay nalangin na lumuluha sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig. Yun Time nga, na. hindi namatay, dinig eh. Time Hindi na. namatay. Time na. Okay, so salamat sa ating mga debater at dyan natatapos yung ating first stand at first cross. Ayan. At medyo maganda-ganda na yung ating flow ng debate. Pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 30 plus, 30, halos 30 plus, halos 30 na live viewers natin. At magbabasa ako ng konting comments dito. Sabi ni Evan Paul Machon, membro pala ni Marites si Ali. At sabi ni Father Jimerson, fake ang Quran dahil wala silang witness noong namatay si Jesus. Si Muhammad, hindi siya ang nagsulat ng Quran. Patay na si Muhammad nung sinulat. Okay, mahaba siya. Shoutout din kay Pastor Wimpitan. Paano di namatay si Jesus? Ang katawan ni Jesus namatay. At shoutout din kay Edgar Reyes. Uy, namiss namin si Pastor Wimpy bumalik ka dito At kay Edgar Reyes, nagkukontrahan ang Bible pero ginagamit mo. Hindi kaya yung utak mo ang magkontrahan? Okay? At shoutout din kay Macdon Reyes. Nanalangin si Jesus na iligtas pero wag ang ibig ko ang masunod kundi ang ibig mo. Dininig ng Ama ang panalangin ng anak at the same time sunod ang ibig ng Ama. Need lang maunawa ni Imam ang teksto. At sabi naman ni S. Salon ba to? Paano ba to? Dapat yung mga sinasalita mo Muslim may talata. Lahat hindi yung kwento. Talang dyan para maintindihan mo ang sayo. Ayan. At sabi naman ni Julius Amoran, tama naman talaga si Pablo. Islam lang may tama. Okay. Shoutout din kay Darrell Villones at kay Ayan na SDA na laging nagsubaybay ng DevCon. Ayan, shoutout sa inyo. Si bro, hindi kita makakalimutan. Ayan. Shoutout din kay Romeo Sumundong Tutupan. Hahaha. Hindi ka naniniwala kay Pablo pero gumagamit ka na sa sulat ni Pablo. At sabi naman ni Darrell, huwag kayo mamili ng paniniwalaang tama. Sabi naman ni Cyrus, mayroon bang talata na hindi namatay si Kristo?
tao namatay unless kinuha siya. At shoutout din kay Ali Javier. Sabi niya, okay na, finish na. Hindi namatay si Jesus. May patawa pa na emoji. Ayan, shoutout kay Ustad Ali. At shoutout din kay Albert. Ipako na si Wimpy. so yan. Mr. Wimpy, namimiss ka namin dito sa debate Ayan. At mamaya, syempre gusto kong i-shoutout itong nasa ating mga live participant. Mga bagong pasok sa ating room. Meron tayong 16 people here. So, nandito yung ating mga magigiting, magagaling na mga debatista. Ayan. At dako tayo sa ating rebuttal stage. So, siguro mainit-init na ito. Dahil dito na siguro magbabakbakan yung ating mga debater. So, bro Denmar, bibigyan kita ng 1 minuto sa rebuttal mo, bro. Kung si Jesus ba ay namatay, your time start now. Okay. Okay, thank you. Ito nakapagtataka mga kaibigan. Isang Muslim nagsabi, naniniwala siya sa isang sinungaling. Nako, ewan ko kung saan pupunta ito. Saan ba yung mga sinungaling mapupunta? Basahin niya natin. Apokalipsis 21:8. Sabi dito sa Apokalipsis, subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, at lahat ng mga sinungaling. Sabi lahat. Kasama pati yung nakikisang-ayon. Magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Naku, delikado ang ating kaibigang Muslim dito. No? Naniniwala pala siya sa sinungaling. No, tandaan ninyo yung sinungaling, anak ng diablo. No, sabi ni Kristo, Juan 8:44, ang diablo ang inyong ama. Bakit? Ang sabi diyan, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, magsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Naku, patay. No, ito pala yung kanyang ama. Kasi ayaw niya sa ayaw niya sa katotohanan, gusto niya sa kasinungalingan. So, ito nakapagtataka ito, no. Ginamit niya yung Hebrews 5:7. Hindi niya binasa pababa. Hindi niya binasa pababa. Hebrews chapter 13 verse 20. Ano sabi diyan sa Hebrews chapter 13 verse 20? Sabi diyan, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na maging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Si Pablo nagsabi niya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. No, dahil si Kristo po ay nakipagtipan. Basahin natin yung Marcos 14:24 pala, 14 Marcos 14:24. Sabi diyan, sinabi niya, itong aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ayan, Brother Ali, Ito, patunayan pa natin na si Kristo talaga, no, ay kinakailangan tuparin, no, yung nasusulat. Kailangan mamatay siya para magkaroon ng bisa ang tipan. Hebrews chapter 9 verse 16 to 17. Ito sinabi din to ni Pablo. Hindi niya binasa. 16 to 17. Sabi diyan, no, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa nyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa hanggang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang yon kapag siya'y namatay na. Kita mo si Kristo na nakipagtipan ay kailangang mamatay para matupad yung tipan o yung testamento, para magkaroon ng bisa ang testamento, kaya siya namatay. Ito pa yung sinabi ni San Pablo. Si Kristo talaga namatay para matupad nga yun Ito unang Korinto 5:13. Wait lang.
Unang Korinto 15 pala, 15. 15, 3 hanggang 8. Sabi diyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. No. So, mapapansin natin ayon sa kasulatan. So, kailangan may tuparin si Kristo. No, ano 'yun? Yung nakasulat sa kanya sa aklat ng mga awit at ng mga propeta. No, yung sinasabi niya sa Lucas 44, 24:44. No. Kaya sabi niya, hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano yung gaganapin niya? Yung mga bagay na nakasulat patungkol sa kanya. No. Lucas 24:44, sabi diyan, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sana mabuksan din ang kaisipan ng ating kausap. Sabi niya dito, dagdag niya, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kailangan magdusa at mamatay ang Kristo pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa ikatlong araw. Ngayon, ito pala ay sinasabi ng mga propeta na kailangan si Kristo ay mamatay. No? At muling mabuhay sa ikatlong araw. Okay, marami tayong talatang mababasa mula sa Lumang Tipan, no, na nagsasabi na si Kristo tunay nga talaga namatay. Okay, punta tayo sa Lumang Tipan kasi binanggit ni Kristo na, di ba, yung sinasabi ng mga propeta patungkol sa kanya. Ito sabi, dito sa Salmo 22, 16, sabi diyan, my enemies surrounded me like a pack of dogs, an evil gang closes in me. They have pierced my hands and feet. So si Kristo ay ipinako, no? Ipinako ang kanyang kamay at paa. Salmo 22:16. Ano pa? No, yung Isaiah, Isaiah 56. Yan si propeta Isaiah. Masahin natin. Sabi diyan, hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako, hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako, pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinasan ang insultong ginawa nila sa akin sapagkat ang Panginoong Yahweh, sabi niya diyan, no, ang tumutulong sa akin. So, ito, may katuparan ito, yung pinahirapan si Kristo, binugbog. Ano pa, yung sa Salmo, nasa Salmo ulit tayo, no? Okay, basahin natin. Okay, dito sa Salmo, Salmo ulit, 22:14, sabi diyan, my life is poured out of me like water and all my bones are out of joint. My strength has dried up like a sun-baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. Psalms 69:21, they offer me sour wine for my thirst. Yung sinabi ni Kristo na siya ay nauuhaw, ayan, di ba? Yung sinasabi ng Psalms 69:21. Yeah, katulad din yan, no? Psalms chapter 22:7, no? Yung everyone who seeks me mock me, they sneer and shake their head, saying, is this the one who relies on God? Then let him, the Lord, save him. Ayan, yung sinasabi ng mga sundalo sa kanya, di ba? Kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, sabi doon. So ngayon, ayun din yung nabasa natin sa Salmo, yung sinabi ng mga sundalo kay Kristo nung panahong siya ay ipinapako, no? Okay. So isa pang talata mula sa Salmo, wait lang, nawala si Rasha. Nandiyan pa ba yung ating live?
Nandiyan pa ba si Russia? Nawala si Russia. Ay, na Japan nawala ka kanina nag-left ka. Okay. Sige, basa ulit tayo sa Salmo, no, yung fulfillment na naganap kay Kristo. Alright. Dito ho sa Psalms chapter, wait lang, 22 verse 18. They divide my garments among themselves and throw dice for my clothing. So, ayan nangyari kay Kristo, yung pinagpupunit-punit yung kanyang damit. Nakasulat yan sa New Testament. Yan yung mga bagay na natupad kay Kristo. No? Kaya, mula sa Old Testament hanggang New Testament, pinatutunayang namatay si Kristo. Kaya kailangan mabasa ni Ali mamaya para makabawi siya. Letra por letra, hindi namatay si Kristo. Chapter and verse mamaya. No? Kailangan mabasa niya yan. Letra por letra, kahit isa lang. Isa lang. Sa bagong tipan o kahit sinabi ni Pablo. Hanggang doon lamang ngayon, Brother Russia. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Denmar. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Ustad Ali. Ustad, your time start now, bro. Naniniwala ka ba doon sa Hebreo 5:7 si Jesus ay nanalangin sa Diyos, lumuluha ng malakas, sumisigaw na sa malakas sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan, dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ako doon sapagkat nakasulat, pero doon sa pagkaunawa mo, hindi, of course. Kasi mali yun eh. So, kung naniniwala ka doon na dininig ng Diyos na iligtas sa kamatayan, mamatay pa rin ba siya? Mamamatay pa rin. Kasi ulitin nga natin, saan ba iniligtas? Iniligtas doon mula sa pagkabulok. Kaya nga sabi doon sa Aklat ng Mga Gawa, hindi mo pinabayaan ang iyong banal na mabulok sa kailaliman ng lupa. Basahin mo yun sa Aklat ng Mga Gawa. Hindi pinabayaan, kaya nga binuhay na magsiyang uli. Hindi ba ang nakasulat doon ay siya ay lumuluha sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan? Hindi nabanggit doon na makapagligtas sa kanya sa kabulukan sa ilalim ng lupa. Wala doon yung kabulukan sa ilalim ng lupa. Ang nakalagay doon, makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Hindi ba ganyan? Hindi, mali pa rin sapagkat mali nga yung pagkaunawa mo. Kaya nga hinahanay natin eh. Kasi sabi sa Acts chapter 13 verse 35, sabi diyan, thou shall not suffer thine Holy One to see corruption. So dahil ayaw ng Diyos na siya ay makurap o maabo doon sa ilalim ng lupa, siya ay binuhay na mag-uli. Question, doon sa Hebreo 5:7, anong nakalagay doon? Makapagligtas sa kanya sa kamatayan o makapagligtas sa kanya sa kabulukan sa ilalim ng lupa? Yun, alin ang tama doon? Tama, no, na ililigtas siya sa kamatayan. Kaya nga, di ba, yung pagkabulok, yun ay kamatayan, ikalawang kamatayan. No, binabanggit natin sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga hindi siya pinabayaan. Kasi kung si Kristo, dala-dala niya lahat ng kasalanan ng tao, tandaan natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Dagat-dagatang apoy. Kaya nga hindi siya pinabayaan ng Diyos doon. Namatay siya, literally, sa... So, question, kung tama na ang nakalagay doon ay ililigtas siya sa kamatayan, bakit mo sinasabi ngayon na doon siya ililigtas sa ilalim ng lupa, kabulukan sa ilalim ng lupa? Okay, sapagkat
yung salitang kamatayan sa Biblia, hindi lang isa lang ang ibig sabihin niyan. No, katulad sa binasa ko kanina, Apokalipsis 21:8, ikalawang kamatayan ay ang dagat-dagatang apoy o impyerno. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Roma 6:23 na kabayaran. Ang kamatayan, kabayaran sa kasalanan. Yung kamatayan na yun, kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kung dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus para makaligtas siya, mamamatay pa rin ba siya? Namatay nga eh. Di ba? Ilang ulit ko nabasa, letra por letra, si Kristo namatay. No? Sabi ni San Pablo, Filipos 2:8. Oh. Si Pablo rin, nagsulat niyang Hebreo 5:7. Bakit binabago mo ang sagot mo? Kasi ang sagot mo kanina, hindi na siya mamatay kasi iniligtas siya. Naitanong ko sa iyo kanina yan. So, ngayon, bakit iibahin mo ngayon na sasabihin mo mamatay na naman siya? Okay. Ito alin ba ang namatay? Alin ba yung namatay? Yung kanyang pagkakatawan tao namatay. Ngayon, nung mamatay siya, saan siya napunta? Napunta siya sa ilalim ng lupa, napunta sa purgatorio. Ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Roma 6:23. So, hindi ka ba maniniwala? Hindi ba nagkukontrahan ang ibinitay sa punong kahoy at ipinako sa cross? Hindi ba yan maakontrahan? Hindi, sapagkat yung mga kahoy o yung punong kahoy na pinagyarian ng cross ay galing sa puno. Next question. Yung punong kahoy na maraming dahon, matatawag bang cross yung punong kahoy na yun na maraming dahon? Pwede mo bang tawagin itong punong kahoy ay cross na ito? Matatawag bang cross? Alam mo, Brother Ali, no, yung punong kahoy, iyon yung mga kahoy na galing sa puno na pinangyari sa cross. Kaya yung punong kahoy at cross, kaya ako nasabi pareho lang kasi yung punong kahoy, yung kahoy na galing sa puno, pinangyari sa cross. Next question. Ang question ko, gagawin kong categorical. Halimbawa, kung mayroong nakatayong punong kahoy na napakaraming dahon, matatawag bang cross ito? Hindi, sapagkat Brother Ali, pag ginagamit sa Biblia ang punong kahoy, hindi lang siya yung puno, no? Katulad nun, isang word, kala mo punong kahoy, nabasa mo, yun yung puno, hindi. Time. No? Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating second speaker. Ayan. At dako tayo sa... Saan ba yun? Rebuttal ng ating... Okay, wait lang. Rebuttal ng ating second speaker. Another 10 minutes ito, Bro Ali. Your time start now, bro. Okay, aking rebuttal. Itong katunggali ko, umamin siya na yung punong kahoy na nakatayo na maraming dahon ay hindi matatawag na cross. Sabi niya, hindi. Diyan palang igan, yung tindig mo na sinasabi mo namatay si Jesus, namatay. Ay mahina ang tindig mo. Malakas yung nasa Quran na si Jesus hindi namatay, hindi na ipako sa cross, ang namatay yung naging kamukha ni Jesus. Yung mga pinagsasabi mo na mayroon mga tao na nagbalita na namatay si Jesus, ang naibabalita nila, yung nakita nila na kamukha ni Jesus,
pero hindi yung si Jesus kasi iniligtas siya eh. Nabanggit yan sa Hebreo 5:7. Si Jesus ay nanalangin, naghandog ng mga daing, lumuluhan ng malakas sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Napakalinaw na yon. Si Jesus ay kinaawaan siya ng Diyos, dininig ng Diyos yung panalangin niya na iniligtas sa kamatayan. Yung tindig mo doon iniligtas sa kabulukan ng bangkay niya, katawan niya sa ilalim ng lupa, hindi yun ang ililigtas. Yung kamatayan ni Jesus ang ililigtas. Oo, yung kamatayan niya. Walang nakalagay doon na ililigtas siya sa ilalim ng lupa. Ang nakalagay doon, makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Kaya kamatayan, doon din sa Matthew 26:39, si Jesus ay nanalangin, nakikiusap sa Diyos, nagsasabing, maari bang lumagpas sa akin ang kamatayan na ito? Tingnan mo, kamatayan. Hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Yun ang panalangin ni Jesus na makaligtas sa kamatayan. Kaya dininig ng Diyos. At nasundan din doon sa Juan 11:41-42. Si Jesus ay itiningin ni Jesus ang kaniyang mga mata sa langit, nagsasabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ang aking panalangin. Nalalaman ko na ang aking panalangin ay lagi mong dinidinig. Tingnan mo, nagpasalamat pa si Jesus. Yan, gan. Malakas yung tindig ko, yung pipilit mo na namatay si Jesus. Wala, hindi yan umubra. Dumiritso yan sa kanal. Kasi yung halimbawa ko, kung mayroong lalaki na papatayin, tapos nakiusap yung lalaki doon sa pinuno na huwag siyang patayin. Tapos pinalaya yung lalaki. Tapos nagpasalamat yung lalaki. Nagpasalamat siya dahil hindi natuloy, hindi siya napatay. Kaya yon, hindi namatay yung lalaki na yon. Ganon pa rin si Jesus na hindi namatay dahil iniligtas sa kamatayan. Dininig ng Diyos yung panalangin niya. Kaya malakas yung tindig ko. Diyan sa mga tindig mo, Egan, ay kontra-kontrahan na yan. Hindi ba sa korte ay pag marinig nila yung kontra-kontra ay hindi nila tatanggapin. Halimbawa, ang balita mo, si Jesus ay ibinitay sa sanga ng punong kahoy. Tapos ibalita mo naman, si Jesus ay ipinako sa krus. Sasabihin ng korte, alin ang tama? Bakit kontra-kontra ang galing sa bibig mo? Tapos ibalita mo pa, si Jesus ay namatay sa oras ng alas 9. Tapos kontrahin mo na naman, si Jesus ay namatay ng alas 3 ng hapon. Sasabihin ng korte, magulo ang tindig mo. Kaya hindi siya namatay. Diyan sa Biblia, maraming kontra-kontra diyan. Doon din sa Matthew 27:46, 27:46, ang tawag doon sa Diyos, Eli-Eli. Doon naman sa Marcos 15:34, Eloi, Eloi. Kaya alin ang mga tama? Kaya diyan sa Biblia, hindi ako makapaniwala sa Biblia, hindi ako makumbinse sa Biblia dahil maraming kontra-kontrahan diyan sa Biblia. Kaya yan, isa rin na batayan ko, ang dapat na kuhanan ng batayan na aklat ay yung inangkin ng Diyos na salita niya. Itong Quran ay inangkin ng Diyos na salita niya. Sinabi ng Allah sa Quran, Surah 55:1-2, Ar-Rahman Allamal Quran. Ang Allah, ang mahabagin Allah ay itinuro niya itong Quran sa tao. Itinuro niya sa tao, ibig sabihin salita niya. Doon din sa Quran 40:2, Tanzilul Kitabi minallah. Itong aklat na Quran ay galing kay Allah. Inangkin ng Allah na galing sa kanya. Pero itong Biblia,
bakit ko kukunin batayan itong Biblia? Eh, hindi naman sinabi ng Diyos, itong Biblia ay salita ko to. Hindi rin niya sinabi, itong Biblia ay galing sa akin. Oh, kung hindi galing sa Diyos itong Biblia, ay gawa ng tao. Kung hindi salita ng Diyos, ay gawa ng tao. O, gawa ng 40 person na author ng Biblia o writer ng Biblia na mga unknown tao, mga hindi kilalang tao. O, hindi kilalang tao yung 40 person. Hindi, sila ang naggawa ng Biblia diyan, nagsulat-sulat diyan. Kaya maraming kontra-kontra diyan sa Biblia. Oo. Yung iginigiit mo sa akin kanina, bakit ko paniniwalaan si Pablo na sinungaling? Kung ganun, ikaw nang umaamin na si Pablo ay sinungaling. Bakit ka gumagamit ng aklat ni Pablo? Sa akin, pinaniwalaan ko yung maliit na nasabi ni Pablo na tama dahil na ang nakatugma doon sa Quran. Ang pinaniniwalaan ko yung doon sa Quran, sinabi ng Allah, si Jesus ay hindi nila napatay, hindi nila naipako sa cross dahil ang napatay nila ay yung naging kamukha ni Jesus. Tapos yung sinabi ni Pablo sa Hebreo 5:7, si Jesus ay iniligtas sa kamatayan, dininig ang kanyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Ibig sabihin, taimtim yung panalangin ni Jesus. Kaya iniligtas sa kamatayan. Yun ang pinaniwalaan ko dahil nakatugma sa Quran. Pero yung mga salita ni Pablo ay hindi ko yan lahat paniniwalaan. Kaya hindi mo maidiin sa akin na ang pinaniniwalaan ko ay si Pablo ay sinungaling. Hindi, ang pinaniwalaan ko lang yung kapiraso na nasabi ni Pablo na nakatugma doon sa Quran. Pero yung mga karamihan sa salita ni Pablo, hindi ko paniniwalaan kasi siya na mismo ang nagsabi sa Roma 3:7. Sinabi ni Pablo, sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong nakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Ganyan daw si Pablo sa pamamagitan daw ng kaniyang kasinungalingan. Inamin ni Pablo na sinungaling siya. Kaya kung ididiin mo sa akin na bakit ko pinaniniwalaan si Pablo, kung ganoon, ikaw pala ay naniniwala ka rin. Naniniwala ka rin ng 100% na si Pablo ay malaking sinungaling. Kaya yan, Egan, sa akin, ang pinaniwalaan ko lang ay yung sinabi niyang nakatugma sa Quran. Yan. Okay. Malapit na. Yung mga nabanggit mo kanina, si Jesus ay nagkatawang tao, ay wala naman sinabi ni Jesus galing sa bibig niya na ako si Jesus, nagkatawang tao ako. Wala yan. Ang galing sa bibig ni Jesus ay sinabi niya sa Juan 8:40, ako ay taong nagsasaysay ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Ibig sabihin, tao si Jesus, hindi siya Diyos na nakatawang tao. Hindi yan galing sa bibig niya. Ang galing sa bibig niya ay tao siya na tunay na tao. Kasi tinuli pa nga si Jesus eh. Oo, totoo yan. Tinuli si Jesus. Mabasa yan sa Lucas 2:21. Kasi, yun. Tinuli no. Kung Diyos si Jesus ay kahit ipunin ng lahat ng mga tabak, idagdag pa ang nuclear ni Putin, ay hindi tatalab sa batutan ni Jesus kung Diyos siya. Bakit siya natuli? Dahil tao siya na katulad natin. Time. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ni Ustad Ali. At syempre, dako tayo sa ating second cross ng first speaker. So, Bro Denmar, your time start now. Alright. So, una kong tanong, Brother Ali, nung nabasa ko kanina na si Kristo muling binuhay o muling nabuhay na mag-uli. Si Kristo muling binuhay na buhay o muling binuhay na patay? Anong tanong mo? Okay, tanong ko. No? Nung nabasa ko na si Kristo binuhay na mag-uli,
o nabuhay na ulit, no? O binuhay ulit siya ng Diyos. Si Kristo ba ay binuhay na patay o binuhay na buhay? Hindi ako naniniwala na binuhay muli o binuhay galing patay dahil hindi nga siya namatay. O nailatag ko yung kanina, doon mismo sa Biblia, si Jesus ay nakiusap sa Diyos na maaari bang lumagpas sa kanyang kamatayan. Din nanalangin na naman si Jesus, lumuluha ng malakas sa makapagligtas sa kanya at dininig. Okay, next question, no? So, ibig mo sabihin, si Kristo bilang buhay, binuhay na magsyang uli. Hindi siya si Jesus bilang buhay, pero hindi siya binuhay muli. Kasi hindi siya namatay. Kung binuhay siya muli, kung gano'n, namatay ba? Hindi siya namatay. O dininig ng Diyos, yung panalangin niya, nabanggit naman doon sa Juan 11:41-42 na nagpasalamat si Jesus dahil dinidinig ang kanyang panalangin. Ibig sabihin, Next question. masaya si Jesus dahil hindi siya next namatay. question. Okay, next question. Meron bang buhay na binuhay na mag-uli? Wala. Yung buhay ay hindi yan bubuhayin muli kasi buhay na eh. Si Jesus, buhay na siya, hindi siya namatay. Hindi namatay. Babasahin ko sa iyo. Sa Quran 4:157, hindi siya namatay. Doon naman sa Hebrew 5:7, hindi siya namatay. Nagpasalamat naman si Jesus dahil hindi siya namatay. Gets mo? Okay, next question. Sa Lucas 24, verse 45, sinabi ni Kristo na kailangang maghirap, magdusa at mamatay ng Kristo para matupad yung nasusulat ayon sa Kanya. Nung sinabi niya yon, siya ba ay nagsisinungaling? Oo o hindi? Yes, nagsinungaling diyan dahil nakontra niya itong mga talata sa Biblia. Yan ang problema sa Biblia na nagkukontra-kontrahan. Kasi dito sa Biblia, nakikiusap si Jesus, maaari bang lumagpas sa kanyang kamatayan? Nakikiusap si Jesus, lumuluha para makaligtas sa kamatayan. Dininig ng Diyos, samantala sasabihin mo, si Jesus ay Okay, ano yan? next question Kontra? ko. Okay, next question ko. Ibig sabihin, naniniwala ka sa Kristong sinungaling? Yes or no? Hindi. Si Jesus ay hindi siya sinungaling. Hindi sinungaling si Jesus. Yung Jesus sa Quran, pero yung Jesus sa Biblia, yan ang problema kasi nakukontrahan yung mga salita niya. Katulad yung sinasabi doon sa sa Biblia, sabi ni Jesus, hindi ko babaguhin yung mga kautosan. Okay, next Tapos question. mayroon siyang kinukontra. Okay, next question. No, nung sinabi ni Kristo, no, na na kinakailangan mamatay ng Kristo sa Lucas 24:45, naniniwala ka na si Kristo nung kausap niya yung mga apostol, nagsinungaling siya doon? Oo, nagsinungaling ang Jesus sa Biblia dahil nakukontra niya yung mga ibang talata sa Biblia na si Jesus ay ayaw niyang mamatay. Diba doon sa Matthew 26:39, nakikiusap si Jesus, maaari bang lumagpas sa kanyang kamatayan? Okay, next question. Doon sa unang Pedro 2:22, yung sinabi ni Pedro na walang kinakitaang kasinungalingan sa bibig ni Kristo, naniniwala ka ba dito? Yes or no? No, mayroon nagkakukontrahan ang mga salita ni Jesus sa Biblia. Gaya ng sabi ko, sa Biblia nakasulat doon na si
Jesus ay hindi niya babaguhin yung mga batas ng mga unang propeta. Ang batas ni Moises ay patay na yung pumatay. Tapos binago ni Jesus na Okay, next question. Okay, next question. Okay, so, sino ang mas sinungaling sa inyo? Si Kristo o ikaw? yung Kristo sa Biblia na nagkukontrahan yung mga salita niya ay sinungaling siya doon. Ituloy ko yung kanina na sinabi ni Jesus na yung mahalin ng kaaway, kontra niya yung sinabi ni Moises Okay, na patay ng question. kaaway. Kung si Kristo ang sinungaling sa inyong dalawa, ikaw ba hindi ka nagsisinungaling? Yes or no? Yes, hindi ako nagsisinungaling kasi ang batayan ko ay yung sa Quran na si Jesus ay hindi namatay, hindi na ipako sa cross dahil mayroon naging kamukha ni Jesus na namatay. At nakatugma doon sa Biblia, si Jesus ay dininig ang kaniyang panalangin na iniligtas sa next question. kamatayan. Next question, Brother Ali. Okay. Itong mga nakikita mong kahoy na ito, saan galing ito? Sa puno? Sa puno o sa... Time na to po. Wait Time lang, na. sige. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage. Second cross at rebuttal ito. Pero bago yan, meron mo ng babate. Hey guys, please watch the Debaters Convention. Take care guys. Bye! Okay, so shoutout muna sa ating mga nasa live dyan. Gabing-gabi na, alas 11 na. Pero meron pa din tayong halos 30 live viewers sa ngayon. Ayan, 30 na nga. Shoutout sa inyo dyan. At basa tayo ng konting comments dito. Sabi ni Albert, iniligtas siya sa permanenteng kamatayan pero hindi nangangahulugan na hindi siya namatay sa krus. Namatay siya ng ilang araw. Sabi naman ni Romeo Sumondong, Ali, wag mong pasukin ang Biblia dahil hindi mo alam kung paano unawain ang Biblia. Sa Quran ka na lang mag-focus. Sabi ni Norman Mato Lamping, bakit pilit nyong pinapatay Diyos nyo? At sabi naman ni Macdon Reyes, ang pagliligtas ay mula sa kamatayan ng katawan. Dapat maintindihan ni kapatid na imam ang salitang kamatayan. Sabi naman ni Darrell, okay, teka lang. Saan na ba yan? Ayan. So, sabi ni Darrell, Ali, hyperbole ang tawag sa mga tanong mo. At sabi naman ni Father Jemerson, F.R. Jemerson, Father ba to? Namatay nga si Jesus pero niligtas siya sa kamatayan dahil sa pangatlong araw muli siyang nabuhay kaya naligtas siya sa kamatayan. Sabi naman ni Enzo Abeselia Jr., Denmar, aka Mark Ventura, mukhang nagkapalit ata tayo ng inaniban. Ikaw, papunta ka dyan sa Katoliko, ako naman sa INC. Sino kaya ang tamang aral sa ating reliyon? Ayan. At shoutout din kay Romeo Tutupan, sa Quran yun. Pero sa Biblia, walang nakasulat na hindi si Kristo namatay. Siyempre, Quran nyo, yan, claim nyo yan. Shoutout din kay JC Buenavista, kwentong kutsero itong si Muslim, walang talatang nailatag. Nagsabi na may kamukha si Kristo pero walang talatang binigay. Kaya kwento mo na lang yan kay Lola Basyang. Sabi naman ni Edgar Reyes, bakit ginagamit mo? Hindi ka nininiwala sa Biblia pero pilit mong sinisiksik si propeta mo sa Bible. Sabi naman ni J. Mark Garcia, namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Nasaksihan niya mismo na maalagad niya, ang isa nga ipinasok pa sa mga sugat niya ang mga kamay nito para patunayan na si Jesus nga ito. At sabi ni Acero, how about Romans 10 verse 9? At kay sino pa ba dito? Si Isa Wahid. Jemmy Garcia, Brad, pakibilang mo yung araw ng kamatayan ni Jesus kung tama na sa Biblia. Shoutout din. Shoutout daw kay Renante Peng Patindol. Ayan, shoutout sa iyo, bro, Renante. At kay Maclon Reyes. Sabi niya walang sinirang kautusan si Jesus.
sa batas sa panahon ni Moises. Siya ang fulfillment of the law. Isinaayos niya mismo kung paano sundin ang batas. At sabi naman ni Isa Wahid, Biblia, napakasimple intindihin, dami kasing paligoy-ligoy. Ito ang tagaturo ng Kristiyano. Sabi naman ni Ali Javier, hindi namatay si Jesus, hindi namatay ang Diyos. Yan. At dako tayo sa conclusion. So, ayon sa ating kaugalian, syempre mauna dito ang ating second speaker. So, Bro Ali Sultan, 5 minutes bro sa kanyang final conclusion. Kung si Jesus ba ay namatay, your time start now. Okay, aking conclusion, si Jesus ay hindi siya namatay dahil nabanggit sa Quran, hindi siya namatay. Nabanggit din sa Quran, si Jesus ay itinaas sa langit. Mababasa sa Quran 3:55. Doon naman sa 4:157, si Jesus ay hindi napatay ng mga Romano at mga Hudyo at hindi nila naiba-ibay sa cross dahil mayroon naging kamukha si Jesus na yon ang napatay nila. At dito mismo sa Biblia ay nalaman diyan na hindi namatay si Jesus dahil si Jesus ay nakikiusap sa Diyos. Mababasa yan sa 26:39. Si Jesus ay nanalangin, nagpatira pa sa Diyos, nagsasabing, maribang lumagpas sa akin ang kamatayan na ito, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Then, doon naman sa Hebreo 5:7, si Jesus ay nanalangin, naghandog ng mga dain, lumuluka ng malakas sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Napaka-liwanag yon na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil sa banal niyang takot. Ibig sabihin, naawa ang Diyos sa kanya, iniligtas siya sa kamatayan. Yon. Then doon naman sa Juan 11:41-42, si Jesus nagsasabi, itiningin ni Jesus ang kaniyang mga mata sa langit, nagsasabing, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ang aking panalangin at nalalaman ko na lagi mong dinidinig ang aking panalangin. Kaya hindi namatay si Jesus, katulad yung taong dinakip, napapatayin, tapos nakiusap, tapos pinalaya, nagpasalamat yung lalaki dahil hindi siya namatay. Kaya yon hindi namatay. Yon ang maliwanag yon na halimbawa. Itong katunggali ko, yung mga tindig niya ay hindi mapanaligan dahil kontra-kontrahan. Sinasabi niya, ipinako daw si Jesus. Pero doon naman sa ibang talata, ibinitay sa sanga ng punong kahoy si Jesus. Di ba? Kontrahan na yon. Doon naman sa ibang talata, si Jesus ay namatay ng oras ng alas 9. Mababasa sa Matthew 27:46. Alas 9 ng umaga namatay. Doon naman sa Marcos 15:34, alas 3 ng hapon. Kontrahan pa rin, no? Di ba? Kaya dahil diyan sa mga kontra-kontrahan ay hindi na yan mapanaligan. Kung sa korte pa, marinig nila yung mga kontra-kontrang tindig, ay ibabasura nila. Sasabi nila, dismiss ang kaso. Pero kung marinig nila yung tindig ko na walang kontra-kontra, walang mga kontra, halimbawa, ang kukunin ko pang saksi ay si Maria na nalaman niya, na ikwento sa kanya ni Anghel Gabriel na hindi namatay si Jesus dahil yung naging kamukha ni Jesus, yun ang napatay ng mga Romano at mga Hudyo, yun ang naibaybay nila sa cross. Kung marinig yun ng korte na pati yung witness ko ay walang kontra, ay tatanggapin nila. Pero kung ang witness mo, Egan Dinmar, ay kontrahan pa rin. Sabi ng isang witness mo, alas 9 ng umaga namatay si Jesus. Ikalawang witness mo,
Hindi, alas 3 ng hapon namatay si Jesus. Sasabihin ng korte, talunan ka Dinmar. Pasensya lang Igan, mga halimbawa ko lang ito, pero katotohanan ito, yung mga tanong ko rin sa iyo, kung dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus para makaligtas siya sa kamatayan, mamatay pa rin ba? Sabi mo, hindi. Hindi kasi iniligtas siya eh. Pero nung ulitin ko sa iyo itanong, ay binago mo. Sabi mo, mamamatay pa rin siya. Ipinipilit mo, mamamatay pa rin siya. At ang rason mo, iniligtas siya doon sa kabulukan ng katawan niya sa ilalim ng lupa. Hindi ganon. Yung nabanggit doon sa Hebrew Time. 5:7, walang nabanggit doon na sa lupa. Okay. Salamat. So, dyan natatapos yung final conclusion ni Bro Ali. At syempre, yung ating first speaker din, Bro Denmar. 5 minutes ito, bro. Alright. Namatay ba si Jesus? Alright. Your time start now. Alright. Okay, sa Biblia, pag pinag-usapan natin ng Biblia, para mapatunayan kung totoo ang sinasabi, kailangan daw ng dalawang saksi. Okay. Mababasa natin yan sa Biblia, no? Na, ayan, no? Mateo 18:16. Natapwat kung hindi kanya pakinggan ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagpatibay ang bawat salita. Okay. Una nating saksi dito sa kaso na namatay si Kristo, si Apostol San Pablo, na kanina pa binanggit ni Ali na sinungaling daw. Pero pinaniwalaan niya sa Hebreo. Filipos 2:8. Sabi diyan, palibasay na sumpungan sa anyong tao, kaya nga dinidiin natin, saan o sino ang namatay. No? Yung kalakasang tao ni Kristo bilang Diyos, no, sabi diyan sa 6, no, likas sa kanya at tunay na Diyos, no, na nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa, naging masunurin hanggang sa kamatayan. So si Apostol San Pablo ang una nating saksi. Ngayon, si San Pedro 3:18, sabi diyan, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin dahil sa ating mga kasalanan, no, ang matuwid dahil sa di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayan ang ating ikalawang saksi, ha? Ito ikatlong saksi. No, magpapatunay na talagang si Kristo namatay. Okay. Ito patunay niya ito mismo. Sabi dito ni Kristo, ito yung sinasabi ni Ali kanina na sinungaling daw si Kristo. Yung sa Lucas 24:45, nakakaawa naman si Kristo. Si Ali parang perfecto na parang Diyos, hindi nagsisinungaling. Pero si Kristo sinungaling sa kanya. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Sabi diyan ni Kristo, ayan, sa ibang salin, sa magandang balita Biblia, sabi, ganito nasusulat, kailangan maghirap at mamatay ang Kristo. Kailangan mamatay ang Kristo. So, katlong saksi na natin yan. So, ibig sabihin, mapagtitibay natin yung ating tayo. Si Ali, ano ang kanyang basihan? Quran, self-serving. Wala siya nabasa sa Biblia na hindi namatay si Kristo letra por letra. Tayo, nung una pa lang, ang dami na natin letra namatay. No? Namatay. Muling binuhay. Nabuhay na mag-uli. Magsanay mong binuhay, nabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, namatay. Alangan namang binuhay na buhay. Hindi pa pwede yun. Ngayon, sabi niya, no, magkaiba daw yung time setting, alas 9 at alas 3. Malamang kung saan yung point of origin na nagsusulat. Kahit dito naman sa Pilipinas, magkaiba ang oras sa Amerika kung dito ako nagsulat. Ngayon, magkaiba daw yung ginamit, punong kahoy at saka yung krus. Hindi magkaiba. Pakita ko sa iyo, Brother Ali. Eto ang tawag dito, Brother Ali. Ayan. Ang tawag diyan kahoy, punong kahoy. Yan ay galing sa puno. No. Tinawag sa punong kahoy kasi nga yung kahoy galing sa puno. Hindi siya
hindi siya kung saan galing. Punong kahoy. So, pinanggawa siya sa krus. Pinangyari siya sa krus. Hindi yung iniisip mo punong kahoy basta may dahon-dahon. Hindi lahat ng sinasabi mong punong kahoy pareho ang ibig sabihin, no? So magkaiba 'yon. O ngayon alamin mo rin kung saan namatay. O namatay sa kanyang pagkatao, likas sa pagkatao. Kaya nga dun sa 'di ba, King James, yung sinabing namatay, hindi pinabayaan siya sa ilalim, no? Sa Acts. Okay? Sa Acts yan, sa Acts chapter 3 verse 14. No? Hindi pababayaan, no? Hindi siya pababayaan. 13 verse 35 pala, no? Hindi siya pababayaan na mapulok sa ilalim ng lupa. Doon siya iniligtas sa Panginoon, kaya siya binuhay na mag-uli, no? Kaya nga namatay, iniligtas kasi nabuhay na mag-uli siya. Hindi siya nagpatuloy na mamatay. Time. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Denmar Santiago ng Catholic bilang first speaker at second speaker naman natin si Brother Ustad Ali Sultan sa topic na si Jesus ba ay namatay. At before natin i-end yung ating live, syempre bigyan ko muna sila ng time na magpasalamat sa ating 30 plus live viewers or 30 pababa. Yan lang yung ating at alas 11:49 na, gabing-gabi na. At meron pa ding nagpupuyat. At syempre yung mga nandito sa loob ng ating room, Bro Denmar, salamat ka kapatid. Okay, maraming salamat sa mga nanood, no, at sa lahat ng ating mga kasama dito sa GC. So, pinasasalamatan ko una ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng ganitong talakayan upang mapakinabangan ng lahat ng mga nanonood sa atin dito sa DevCon. At pinasasalamatan ko ang ating grupo, ang Apologists of the Roman Catholic Church in the Philippines, and siyempre yung ating Catholic Lay Missionaries of St. Paul, and ayan yung ating spiritual director, no, si Father Jimerson Maneklang, and Brother Winnie, yan, shout out kita from St. Peter's Men's Society na ating kaibigan. Si Brother John Paulo na ating aspirant sa ating grupo, at sa ating mga kasama dito at mga kaibigan natin mula sa Catholic Church. Binabati ko kayo ng isang Blessed Resurrection Sunday of our Lord Jesus Christ. No, muli siya nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. Iniligtas siya ng Diyos, kaya muli siya nabuhay sa ikatlong araw. Pagpalain kay lahat ng Panginoon. Okay, at syempre si Ustad Ali, pasalamat ka kapatid. Okay, unang-una magpapasalamat ako sa Allah na siyang nagbibigay ng lakas sa akin at pahintulot sa akin at saka lahat ng mga nakinig at dito sa programang DivCon dahil naihayag ko na naman ang Islam. Hanggang dito na lang. Magandang gabi sa inyo. Okay, at Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa ating sponsor, tantra-veda.com. Ayan. So, shout out sa inyo. At sa mga future debates namin, bukas merong debate at meron ding pahayag yung ating mga Templars of Truth. Bukas yan at araw-araw merong pahayagan yung mga Rangers of God at yung bagong-bago natin na yung kay Aikish, yung futuristic, advanced pa yon, Catholic daw siya. So meron ding mga mga future debates. Bukas pala merong debate yung pag-aralan natin. Tayo yung nakuha moderator doon. Isang hindi ko alam kung pastor itong makakalaban ni Pastor Rian Fuentes. Alas 8 yan. Live na live sa Debaters Convention. Pag-aralan natin and Debaters Convention. Sana ay subaybayan niyo bukas dahil nakuha tayo na moderator at sana ma-moderate natin ng maganda Debaters Convention style. At maraming debate na mga susunod
siguro kung kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, no, or pwede kayong tumampay lang sa room, share lang, pwede din kayong makinig, basta maging ano lang kayo dito. Syempre meron kami mga rules dito sa loob, so pwede kayo dito sa amin, sa grupo namin, at ma-PM lang kayo sa akin or tag me Rasha Vista, or meron din gustong maghamon, ayan. Maraming mga debater dito, like sa Catholic si Denmar, dyan. Sa Islam nandiyan si Ustad Ali, mga born again SDA nandito, mga end time, at kahit sino, JW nandyan, mga MCGI, INC wala pa tayong masyado, pero maganda yung nag-ano kanina, nag-comment, baka gusto niya makipag-debate kay Bro Denmar kasi nagpalit daw sila ng religion. Ay isang dating INC at isang dating Catholic nagkapalit. Maganda siguro pag-usap yan. At yun, ng Debaters Convention YouTube channel namin, please subscribe. Yung aming page, please follow our page. At t-shirt at mug available yan sa Debaters Convention. Kung gusto nyong kumuha niyan, mag-PM lang kayo sa Debaters Convention. Nandyan si Sispo, pwede kayong i-PM, lalong-lalo na kung nasa Manila kayo, na pwede nilang ihatid yan. So yun, this is Admin Rasha, Debaters Convention, we're out. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong hindi, at ikaw ang tunay na magyayani. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw?